At gusto kong i-congratulate ang mga taga Cebu, especially sa grupo ni Albert Jasma, ating top 1, ang Atomic International, kasi very successful yung kanyang event sa Cebu. Yung kanyang 11th anniversary. At the same time, after that, the following day naman, yung ginawa yung kanyang Gila Night. Yung kanyang anniversary, umabot ng 2,000 plus na distributors. 2,000 grupo niya lang yun, ha? Tapos yung kanyang Gala Night, nasa 650 naman ang umaten sa Gala Night. Nakaka-excite kasi si Albert kasi ito yung tipong distributor na parehong-pareho nyo lang nung umattend. Okay, nangangarap. May mga pangarap ba kayo? Yes! Nangangarap pero hindi niya alam kung paano gagawin. Tama? Narami siya nai-inspire sa mga top earners. Siya yung tipong kapareho nyo na wala rin pera, hindi lamang gagawin step by step, pero nag-invest ng time, ngayon naging top 1 na, at isa sa pinakamalaking grupo sa AIM Global Group of Companies. Kaya ako binabagit sa inyo yan, para ngayon pa lang, bigyan kayo ng assurance. Kung ano man ang estado mo ngayon sa AIM Global, kung bago pa lang kayo, kung medyo matagal na kayo dito, okay lang. Ang importante, alam ninyo kung saan kayo papunta. Alam ninyo kung anong resulta ang inyong makukuha. Ang tanong ito, talaga bang gusto nyo maging successful sa AIM Global? Kailangan daw para maging successful ka, kailangan yung ginagawa ng tao naging successful, yun ang ginagawa ninyo. And good news and congratulations kasi yung ginagawa nyo ngayon na pag-attend sa itong klaseng training, inuumpisa mo na para lumaki ang grupo nyo, dumami ang puntos, money will follow and result will follow. Are you with me? Kailangan lang handang-handa na kayo. Pakitanong mo ang katabi mo, handa ka na bang matuto? Ha? Handa ka na bang yumaman? At siyempre, pag pagyaman pag-usapan, ang request ko lang sa lahat dito, mag-focus lang kayo kasi I have only siguro mga 20 minutes lang ang presentation ko. Ilang minutes? 20 minutes. And since I have only 20 minutes, gusto ko lahat kayo nakafocus. Even yung mga nanonood sa akin sa live, okay? 20 minutes na presentation na siksikliglig. Na after this presentation o seminar, paglabas mo sa kwartong to o pag off mo ng video mo ngayon, marami kang marirealize. Marirealize na ibang-iba ka na magsasalita, iba ka na mag-isip, iba ka na kumilos. Hindi ka na ordinary yung tao. Tama? Kumbaga, para ka ba naging extraordinary na? Ano yung naging extraordinary? If you want to, para ka maging kung gusto mo magkaroon ng extraordinary result, kailangan meron kang ginagawang extraordinary action. Totoo ba yun? Ano-ano yan? Tulad ng pag-upo mo ngayon dito. Ngayon, if you will notice, every time umati ka ng mga seminar, kayo ba'y na-excite? Yes! Sino yung first time a-attend ng NDO? Taas ang kamay. First time. Yan, first time. Pwede pala pa kayo mga first timer. Yan. Hindi ko alam kung lahat ba kayo o membro na dito o malamang mayroon pang hindi member. Okay lang yan. Basta importante, ito yung oras na magpapaumpisa paano mong gawin ang negosyo natin. Ang sabi natin, the reason why lahat kayo ay nandyan, because of your dreams. Totoo ba yun? Yes. Lahat yan, mag-umpisa sa pangarap. May mga pangarap kayo? Yes. Bahay, kotse, tama, savings, travel. Lahat yan ay mga pangarap natin. Lahat yan ay gusto natin makuha. Pero yung pangarap na yan, if you will notice, hindi mo agad nakukuha yan eh. Kasi ang pangarap, bago makuha, kailangan kumikita kayo ng pera. Totoo ba yun? Yes. Marami mga bata pa lang kayo, pag nagtanong sa'yo eh, huy, ano mga pangarap nyo? Nung bata ka, ambis mo sumagot eh, di ba? House and lot, kotse. Pero habang tumatagal, uy, anong pangarap mo? Misa pag tumatanda na yung tao, sagot iba na eh, pangarap ko, mabayaran lang yung pinag-uupahan kong bahay. Pangarap ko, makapag-grab man lang, di ba? Habang tumatanda ang tao, ang pangarap lumiliit. So dito, ang trabaho ko ngayon, yung pangarap nyo, bubuhayin natin. Maganda ba yan? Yes. Now, paano pagkita ng pera? Kailangan daw kumikita ka ng pera para ang dreams ay makuha. Ang good news, ipapakita ko sa inyo, step by step, paano ba kumikita ng pera? Either kayo ay mag-empleyado o mag-business. Totoo ba yun? Empleyado, negosyante, pareho nangangarap yan. Ang empleyado, masipag, magaling, matalino, lagi nag-overtime. Pero bihirang-bihira sa mga empleyado, yung mga pangarap ay nakukuha. Alam niyo bang walang masama sa employment? Employed ako sa hotel ng 12 years. Pero na-realize ko, pag may mga pangarap pala tayo, huwag kang tatandang empleyado. Kailangan pala meron kang ginagawang extra income. Gets niyo ako? Ulitin ko walang masama sa employment. Pero kung gusto nyo
na kumita ng malaking pera, kailangan meron kang pinagdadagdagang income. And mostly lahat ng may mga nakukuha yung mga pangarap, mga businessmen. Ang ginagawa natin sa Global ngayon, hindi kayo empleyado. Yan. Kasi mga first-timer ano bang requirements dyan? Kasi normally, kapag mag-a-apply ka ng trabaho, di ba, pagandahan ng resume yan. Saan ka nag-aral, anong eskwelahan mo, anong grade mo, sinong connection mo. Pag wala ka galon, malabo na kayo makuha sa trabaho. Ang inuuna, lalo na pag ang tanong doon, yung with pleasing personality. Correct? Tingnan yung katabi nyo. O, pwede naman, di ba? Pwede naman, di ba? Ibig sabihin, ganun yung mga requirements. Dito sa atin, lahat kayo pwede. Walang resume na kailangan, hindi tatanungin kung saan ka nag-aral, matalino ka ba, may connection ka ba, walang usapang ganun. Ang number one requirements sa Global, para ka maumpisa ng negosyo, business, kailangan may mga pangarap lang kayo. Yan ang unang requirements. Tapos, ang utak nyo dapat naka-focus kayo na ikaw, pag-join pa lang, alam mo gaganda ang buhay ninyo. Are you with me? Now, umpisahan natin. Dito, makakapansin mo, makakarinig ka ng mga istorya. Istorya ng uplines nyo, kaibigan ninyo, crosslines ninyo. Meron ba nagka-coach sa Global? May kumita ba ng daang-daang libo? Milyon-milyon, tama? Ano ginagawa niyan? Ang ginagawa niyan, everything sa'yo mag-uumpisa. Ulitin ko ha, ang pagyaman mo dito sa Global, lahat yan ay nakasalay sa'yo. Hindi requirements kung anong talino mo, anong connection mo, o pinag-aralan mo. Pag naging successful ka, ikaw ang gumawa. Pag wala ka nakuha resulta, ikaw din ang gumawa nun. Ibig sabihin, this is your own business. Pagkasabi nga, negosyo ko ang AIM Global. Yan. Kapag ang AIM Global yung negosyo mo, kailangan seryoso kayo sa negosyo mo. Ang sabi natin, para daw kumita ng pera sa AIM Global, ang gagawin nyo lang, lahat ng marinig mo sa amin, lahat na ituturo namin sa inyo, about the products, about the marketing plan, about insurance, lahat pala yan ay isi-share mo lang. Ikukwento mo lang sa mga kaibigan nyo. Ang tawag doon, mga case system. Yung nakapaligid sa'yo. Paano ko nasabi kasama ka dito? Basta may kakilala ka. May makilala ba kayo? May classmates kayo, kaibigan, kapitbahay, kumari, kumpare. Yun pala, isi-share mo sa kanila kung anong opportunity ang nakita ninyo. Do you agree na isang bagay pag maganda, magkukwento kayo? Yes. Kapag kayo ay nanood ng sine at magandang pelikula, kayo ba'y nagkukwento? Yes. Yung kinuwentuhan mo, posibleng manood? Yes. Kapag nangyari yon, sinong kumita? Ikaw na nagkwento o yung sinihan? Bakit mo yung kinuwento? Kasi chismoso ka. Di ba? Hindi. Ba't mo kinuwento? Kasi maganda. Kasi na-entertain ka. Kapag kumain ka sa restaurant at masarap ang pagkain, maganda ang ambience, mura ang presyo, maganda ang service, nagkukwento ba kayo? Yes. Paano sa kagaling? Diyan lang sa restaurant. Huy, yung restaurant, ang ganda ng ang ganda ng ambience. Yung pagkain nila, sarap. Ang ganda ng service, ang mura pa ng presyo. Yung kinuwentuhan nyo, posibleng kumain sa restaurant? Yes. Posible? Yes. Yan. Pag kumain nyo, sino kumita? Ikaw ba? O yung restaurant? Ba't yung kinuwento? Kasi masarap. Pangatlong tanong, tayo ba ay nagkukwentuhan ngayon? Yes. Maganda ba ang ating ginagawang kwentuhan? Yes. Yung kinuwentuhan mo, posibleng mainganyo? Yes. Yes, pero iba, hindi maniniwala sa inyo. Ibig ko sabihin, habang magkukwento ka lang, kwento ka ng kwento, at mapapansin mo, yung kinukwentuhan nyo, iba, hindi magiging interesado. Yung iba naman, magiging curious. Ano yung kumikita dyan? Ano yung high school graduate lang, daan-daan libo kinikita? Tama? Kapag yung kinuwentuhan nyo ng negosyo natin, ay nagustuhan ito, masarap ang pakiramdam. Pero pag kinuwentuhan mo at hindi may niwala sa'yo, masakit ba yon? Yes or yes? Masarap makapagkwentuhan kapag ang kausap sumasagot. Yes! Yan! So, konti tanong, sagot lang kayo. Pag medyo maganda ang kinukwento ko, nakatatawa, tatatawa lang kayo. Maliwanag ba yun? Yes! Pag gusto mo pumalakpak, okay lang ba pumalakpak? O palakpak mo na kay lahat. Listen, tinan nyo ha. So ito pala yung negosyo na magaling ka lang magkwento, ang laki ng chance mo maging milyonaryo. Pero sa pagkukwento mo, merong maniniwala,
merong hindi. Normal yon. Yung mga taong hindi maniniwala sa'yo, either imbitahan mo sa online or offline, meron at meron. At mas madami ang hindi maniniwala sa inyo. Mas madami ang magre-reject sa inyo. Yes or yes? Bakit diyan kung umpisahan ang topic ko? Kasi based on my experience, sa 27 years ko experience sa networking, marami ang hindi tumutuloy. Kahit anong ganda na ipapromise sa'yo, kahit maganda ang potential ng negosyo, kapag ginagawa niyo ito, meron kayo maramdaman na rejection. At kapag na-reject na ang isang tao, isa sa pinakamasakit, sasabihin nila, "Uy, kahit may pangarap ako, ayaw ko na ituloy." Bakit? Ang hirap pala. Bakit? Kasi yung mga taong inaasahan mo na sasama, sasali, at susuporta sa inyo, minsan sila pang number one kontrabida. Totoo ba yun? At habang nireject kayo, nasaktan ka, umaayaw ka na. Kaya may training ngayon para ma-remind kayong lahat na kapag na-experience mo yung rejection, okay na siguro ma-reject ka ng hindi mo kilala eh. Pero ma-reject ka ng kilala mo, kamag-anak mo, masakit yon. Kaya ka nasaktan kasi hindi ka pa prepared. Kaya ka nasaktan kasi akala mo, pag magandang isang bagay, maiintindihan at maunawaan nung taong kausap nyo. Pag hindi sumama, sabihin mo, napaka-negative naman itong taong to. Ang tawag mo sa taong hindi naniniwala sa atin, negative na tao. Actually, hindi sila negative. Nagkataon lang, ayaw muna nila ng ino-offer mo. Kaya pag ayaw sumama sa inyo, huwag niyong aawayin. Ang iba sa inyo, inaaway nyo. Uy, sama ka sa yung global. Ayaw mo sumama, mamatay kang dukha. Di ba? Susunugin ko bahay mo, visit ka, di ba? Mga tipong ganun. Wag. Pag ayaw ni-reject ka, ngiti ka lang. Kasi ang katotoong buhay, hindi lahat ng tao sasama at maniniwala sa inyo. Guess nyo ba ako? O, tinan mo. Kapag ganun ka mag-isip, nireject ako ng kaibigan ko, sabi ni Arnel Limpin, okay lang pala yan. Walang mali sa inyo. Yun ang maganda dun. Pag kayo'y na-reject, walang mali sa inyo. Nagkataon lang, hindi pa po right person yung iniimbitahan nyo. Do you agree? Sino nag-commute lang, sumakay ng jeep? Yan, kayo, di ba? Kayo ba naranasan mo sa buhay mo, sa pagkukommute mo pag pumapara kayo, lahat ba ng jeep na pinapara nyo, nag-i-stop sa inyo? May pagkakataon ba yung jeep lumalagpas? Nireject ba kayo ng jeep? O, pakiremind mo nga, pakiunang utak mo. Nung kayo ay nagpara ng jeep, lumagpas, na-reject ka. Nasaktan ba kayo? O, ilang beses kang nilagpasan ng jeep. Bakit hindi ka nasaktan? Kasi tanggap mo. Meron ba dahilan kaya yung jeep ay lumalagpas? Number one reason, malamang yung jeep puno na. Gusto ko maisakay, puno na. O kaya naman, bawal sumabit. O kaya na minsan, yung jeep ay gagarahin na. Na-experience mo yon? Ano po ang ginawa ninyo? Naghintay kayo ng panibagong jeep. Yan, di ba? Di ba tipong para, lagpas. Para, lagpas. Nakangiti ka pa nga Bisa nagkukwentuhan pa kayo Medyo umuulan na, ihing-ihi ka na, pero masaga ka pa rin, naghihintay ng jeep. Hanggat may dumating na jeep na magpara at makasakay ka. Alam mo sa Global, ganun din. Pag inibitahan mo, ayaw, palagpasin mo lang. Di ba? Gusto mo ng Global, ayaw, lagpas. Ikaw, gusto mo ng easy, ayaw, palagpasin mo din. Ayaw mo ng OBI, okay lang, lagpas ko ulit. Ayaw mo, wag mabatukan. Palagpasin nun. Obserbahan nyo. Hindi mapapansin, habang nag-o-offer kayo, meron at merong humihinto. Meron at merong makikinig sa inyo at sasamahan kayo na makuha ang pangarap sa Global. Tama? So, ang first mindset nyo pala, ganito yan. Kapag kayo nag-uumpisa pa lang, ang trabaho nyo ay i-offer lang ng i-offer ang negosyo. Pag ayaw, okay lang. Some will join you, some won't join you. So what? Go to the next prospect. Tama? So pag na-reject, okay lang yan. So naka-mindset ka, okay lang pala rejection. Ito na maganda. Kapag ikaw mag-iimbita ulit, tapos yung inimbitahan mo ay sumama, uy, may maganda akong negosyo. Ano naramdaman nyo kapag yung kausap mo medyo interesado? Masarap ba pakiramdam? Tapos i-meet kayo sa galeria, o sa McDonald's o sa Jollibee.
Tapos na minimit kayo, handang-handa na, sige, ano ba yung negosyo mo? Ikaw naman, pabilog-bilog ka pa, ikaw to. Pagkita ka pa ng laptop mo, ito yung mga yumayaman. Tapos yung kausap mo, baliw na baliw. Grabe ah. Turo laway. Laway na laway, baliw na baliw. Grabe, ito na yung agila ko. Normally, pag may kausap kayo, gusto ko maramdaman, ito naramdaman nyo ha. Pag may kausap kayo na parang interesado, ano ang feeling nyo? Masaya, excited ka, di ba? Grabe, ito na yun. Ikaw naman, yabang-yabang mo. Ang ganda ng presentation mo. Tapos, closing na. O ngayon, kung maganda, ha? Talaga maganda? Oo, super ganda. Hindi maganda. Napakaganda niyan. O ano kung maganda-maganda? Gusto mo na mag-join? Gusto mo na sumali? Isasagot sa'yo, sumali? Gusto ko sana eh. Bakit may sana? Wala akong pera eh, di ba? Nangyayari ba yon? Kausap mo, gustong-gusto, hindi sumama kasi walang pera. Nakakadismaya yung ganun. Uuwi kang luhaan. Tapos, ang tendency niyan, lalo pag bagong-bago kayo, sumbungero ka. Grabe, upline, nakakainis yung kausap ko. Ha? Kausap ko, parang okay na okay naman. Tapos, di masusali. Lado siyang pera. Ano sabi mo? Eh di, sabi ko, mamatay kang dukha. Di ba, iniwan ko nga eh. Nakakainis siya eh. Ang lakas-lakas magkape eh, di ba? Wagas kung maka-order ni isang sachet ng kape, walang binili. Apply, tingin ko, hindi ako para dito. Tingin ko, palpakyatin, baka hindi ako magaling. Baka hindi ako para dito. Ang feeling ko, para bang failure ako. Yan. Pakasabi nga, fear of failure. Ito ang importante nyo malaman. Pag kayo, sa feeling mo, sa tingin mo, wala sumasama sa inyo, huwag mo isipin hindi ka magaling. Malamang nagkataon lang, hindi lang tamang tao pa yung kausap ninyo. Tama? Sabihin, every time you present the business, ang opportunity, every time na kinukwento mo yan, alam niyo bang panalo ka doon? Mas marami kang kinakausap na tao, mas panalo ka. Bakit? Hindi man siya sumama, okay lang yun. Kasi pwede mo sabihin na, okay lang, hindi ka mas sumama sa akin, eh total, pinag-practicean lang naman kita eh. Imagine mo, ganun ka mag-isip, no? Lahat pinag-practice. Eh kung akala mo practice lang, pag nakachempo ka ng right person, people will join. Hindi mag-join, panalo ka kasi nahahasa ka. Pag nag-join, bonus na lang yon. Clear tayo doon? Ito yung mga bagay na dapat yung paghandaan. Minsan, feeling mo, nare-reject ka. Feeling mo, nag-fail ka. Part ng process yun. Kaya huwag kayong matatakot, harapin yung proseso. Part ng process. Ano yung mga part ng process? May mga ngako, di darating. Tama? May masasabi, magpe-pay-in, hindi magpe-pay-in. Yung sinabing, papunta na ako sa opisina, talaga. Tapos na oras, alas 7, alas 9 na, wala, asan ka? Who you? Hindi kita kinala, di ba? Lahat yun, proseso. Huwag niyong kakatakutan yung proseso. Now, speak of fear, yung kinakatakutan, kapag ginagawa mo ang negosyo step by step, may mga expectation kayo na hindi nangyayari. Tama? At kapag kayo nagpe-present, prospecting pa lang, ninervous kayo. Guys, sa training na to, gusto ko ma-realize yung lahat at ma-ready kayo na kailangan you have to conquer your fear. Pag ikaw ay takot mag-invite, hindi ka makaka-invite. Kung ikaw ay takot mag-present, hindi ka maglalago ang grupo niyo. Eh, nakaka-nervous po eh. Kasi po, hindi ako sanay. Tama. Mahiyain po ako eh. Hindi po ako sanay kumakausap ng mga strangers. Hindi po ako magaling sa online. Ba't hindi ka magaling? Kasi first time mong gagawin. Lahat ng bagay sa buhay ng tao, kapag first time, medyo nakakatakot. Correct? Do you still remember yung first day nyo sa school? Sino dito yung first day pala? Mag-aaral na ako. Ganun ba iba? Bihira yun. Karamihan ng mga estudyante, kapag first day sa school, kinakabahan. Kasi first time mawawalay sa parents. Tapos iba-ibang mga tao o bata, estudyante, makakasama. First time. Kaya nga, nung estudyante kayo, nung first day mo sa eskwelahan, wala kang matututunan. Lalo nung mga panahon nila, no? Panahon nyo, di ba? Nung mga kabas ko dito. Yung ba tipo, hindi ka nakatingin sa whiteboard o sa blackboard, nakatingin ka sa likod eh.
Kasi dati, allowed pa yung mga parents sumisilip sa mga school eh. Pero habang tumatagal na, uwi na ayaw nyo umuwi. Kasi nag enjoy na kayo sa classmate nyo. Correct? Ang AIM Global, sa umpisa mag-invite ka, nakaka-nervous yun. Pero habang tumatagal kayo, nahasanay na kayo. So ang point ko dito, lahat ng bagay, kapag first time, medyo nakaka-nervyos. Para ma-overcome mo yan, kailangan ulitin ninyo. Klaro ba yun? Diba? Yung first time mo nanligaw, nakakatakot din yun. Yung first time mong naligawan, diba? Sino rito yung naligawan na? Kawawa ng iba, hindi pa, di ba? Imagine mo, di ba? O ang lalaki kapag first time nanligaw, nakaka-nervyos kasi baka ma-reject, baka ma-busted. Yung babae naman, pag first time niligawan, doble, may kinikilig, o maya naman, nakaka-nervyos. Hindi alam mangyayari. Parang first kiss, may bata lang kasi. Anyway, kaya alam nyo na yun. Anyway, ang point ko dito, you have to conquer your fear by trying. Kailangan lakas ang loob ninyo. Malakas ba ang loob nyo? Karamihan ng yumayaman sa AIM Global, malakas ang loob, makapal ang mukha. Sa AIM Global, kapag makapal ang mukha, kumakapal ang pulsa o pitaka. Now, bakit mo kailangan malagpasan tong fear, yung rejection at failure? Kasi nga, malaki ang ating pinaglalaban dito to get our dreams. Pero minsan, may tanong dyan yung mga tao eh. Sandali lang, sir. Mukhang maganda ba ang ating pinag-uusapan ngayon? Yes. Maganda yun. Pero may kilala ba kayo na, uy, meron akong kilala nag-join sa AIM Global, hindi naman yumaman eh. May ganun bang kwento? O, diretsuhan tayo ha. Marami dito ang nag-join, hindi naging successful. So malamang iba sa inyo, ganun ba? May nag-join pala, hindi naging successful. Akala ko maganda ang negosyo. O kaya nga, real talk ito. Marami nag-join, hindi naging successful. Ask me why? Kasi walang ginawa. Ba't walang ginawa? Kasi walang alam. Bakit walang alam? Kasi hindi umattend ng mga trainings. Para maklear tayo. Ang pagyaman dito sa negosyo natin, hindi lang sapat naging member ka. Kaya marami naging member, hindi naging successful. Hindi nga sapat yun eh. Kahit lahat ng package, bilhin mo ng ESET, ng OVI, kahit mag-franchise ka pa sa Alpha East, kung hindi mo to aaralin, walang mangyayari sa inyo. Ibig ko sabihin, ang investment sa AIM Global, number one, kailangan binibigyan mo ng oras. Merong time. Everybody say time? Yan ang first investment mo. May time ka na ilalaan para matuto. And congratulations, lahat ng nasa kwartong to at lahat na nanonood sa kanang live, palakpakan yung sarili nyo. Kasi, naka-first step ka na. May ginagawa ka na. Nagbibigay ng oras para matuto. Ang AIM Global po ay meron tayong proven system. Pakisabi nga? When you say proven system, for the past 19 years, we're able to create thousands of millionaires. Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ibang-ibang parte ng mundo. Madami naging milyonaryo. Alam mo ginawa nila? Nung nag-join, nagbigay ng oras at inaral. Ito nga lang ang sister rito. Kahit may proven system, ang ating kumpanya, kung pasaway kayo, hindi kayo matututo. Obserbahan nyo, yung mga hub, sa mga hubbers, meron kayo kasama sa hub na hindi tumagal. Correct? May iba dyan, malamang naging pasaway kasi. Meron kang inimbitahan, nung nag-pay in, naging pasaway din. Ibig sabihin, ang number one dito, aayusin mo natin yung pag-uugali. Pakisabi nga, attitude. Ito ang first investment mo dito. Number one, may oras. May sistema ang AIM Global. Ang sistema dito, kailangan mag-humble down muna kayo. Bawal ang pasaway. Pakisabi sa tabi mo, huwag kang pasaway. Yan. Sabihin mo, ikaw nga ang pasaway eh. Di ba? Tinan mo to. Tinan mo yung ratio. Tinan mo ha, 85% na kailangan dito, hindi naman yung galing eh, kundi pag-uugali. Kaya karamihan ng yumayaman sa AIM Global, sa umpisa, kailangan masunurin yan. Kailangan humble muna yan. Kung 85%, ano yung remaining 15%? Very good. Ang 15%, ang tawag doon is skills. If you will notice, importante ang skills. Kasi mag-iimbita ka.
Di ba? May skills yan sa pag-iimbita, sa pag-present. Hindi sapat yung ugali lang na mabait ka. Ang bait mo nga, hindi ka naman marunong mag-present, wala din yun. So sa unang gagawin mo rito, kapag wala kang alam, mag-humble down ka muna. Kung magaling ka sa schools, okay lang. Kung magaling ka sa sales, okay lang yon. Pero importante sa ating negosyo, ang unang inaayos, yung pag-uugali. 85%. At kapag bago ka rito, habang tumatagal ka, kailangan ng skills mo, tumataas din. Ang problema ng iba, akala nila pag 15% lang ang requirement sa skills, doon na mag-i-stop. Itong 15% kapag bago pa lang kayo. Huwag naman isang taon ka na, ang skills nyo, 15% pa din. Habang tumatagal kayo, nag-i-improve yan. Nagiging yang 30%, nagiging 50% ang skills, hanggang dumating sa 100% ang skills. At yung attitude nyo, hindi lang 85%. The more yumayaman ka, the more kumikita ka, the more mag-humble down ka. Kaya ito, tumataas din, dapat umaabot din ng 100% ang attitude at skills. Gets nyo ba ako? Paano makukuha yan? Through process. Hindi ito makukuha ng isang upuan lang. Isang buwan, 6 months, hindi pwede. Kailangan medyo tumatagal. Speaking of tumatagal, sino yung mga top earners? Ang mga top earners, ito yung tumatagal. 10 years, 15 years, 18 years. Ito yung mga top earners. Ibig sabihin, ngayon pa lang, ang gagawin nyo, naka-ready kayo. Ang skills mo, magle-level up. Ang attitude nyo, magle-level up din. Clear tayo doon? Magandang attitude, pero kailangan nag-i-improve din ang ating skills. Sa attitude, ito yung pinaka-pundasyon. Ito yung pinaka-foundation ninyo. Dito ka titibay. Alam niyo yung building? Ang building, sa pagtayo niyan, ang matibay na building, kailangan matibay ang pundasyon. O, mag-drawing tayo para makarelate kayo. Halimbawa, ito yung building. Meron ang building na, kailangan ba ang isang building, kailangan hubuhukin ka ng pundasyon? Habang mas mataas na building ang gusto nyong itayo, mas malalim na pundasyon ang kailangan mo hukayin. Right now, nasa 7th floor tayo. Correct ko ba yun? Imagine mo itong building na to, kung walang pundasyon, tapos tatalon tayo lahat. Kaka-nervous yun. Baka mag-collapse. Bakit malakas ang loob natin kumilos ngayon at tumalon? Kasi alam natin, matibay ito. Itong building ang mag-represent ng dreams natin. Mas malaking dreams mo, mas malalim na pundasyon ang kailangan hukayin. Yung pundasyon na yan, ang tawag din ay knowledge. Everybody say knowledge. Ang magpapayaman siya dito, yung kaalaman. Ang confidence level ng tao, minsan depende sa alam nyo. Mga estudyante, kayo lahat ba naging estudyante? Kayo ba'y naka-experience na mag-exam? Pag may exam at nakapag-review kayo, are you excited? Are you confident na mag-take ng exam? Kasi nag-aral ka. Diba? Ma'am, test paper pa, yabang mo. Pero ang estudyante, pag may exam at hindi nakapag-prepared, hindi nag-aral, ano ginagawa? Nangongopya, ninenervyos, tapos nagpipray. Lord, sana cancel ang exam, di ba? Totoo ba yun? So dito, kailangan learn the business as soon as possible. Klaro ba yun? So number 1 requirements para ka maging successful sa global, kailangan bigyan ng time, aralin ang negosyo, at palalimin ang inyong kaalaman para paglabas mo dito at nagkwento ka at walang maniwala sa iyo, ngingitian mo lang yan. Sabihin mo, kawawa naman siya. Hindi nalalaman ang kanyang ginagawa. Di ba? Klaro ba yun? O sir, pag maganda ba ang attitude, yayaman ka na dito? Hindi pa rin sapat yun. Kahit maganda ang attitude mo, hindi pa rin guaranteed na yayaman ka. Kasi kung attitude lang ang requirements, sana lahat ng mga mababait na distributors mayayaman na ngayon. So haluan ninyo. Aside from attitude, kailangan mataas ang belief system. Pakisabi nga, belief. Ilang percent kaya ito? Imagine mo, 100% ang kailangan nyo sa belief. Huwag magbabago yan. Ano naman ako mga 99% ang belief ko. Hindi ka pa rin magiging successful. Kailangan 100%. At kapag naniwala ka ngayon,
dapat bukas paniwala ka pa din. Ang experience ko sa mga distributors, pag may training, ang taas ng belief. Yes, grabe. Payaman, payaman. Di ba? Payaman, payaman. Paglabas ng elevator, payaman, payaman. Pag nasa EDSA na, payaman, payaman. Tapos pag umuulan na, payaman. Ang hirap, di ba? Walang kutsi. Gutom na ako. Ang traffic pa. Sabihin, ang belief mo, kumikita ka man o hindi, kailangan mataas yun. Ang ibang tao kasi, mataas lang ang belief pag kumikita. Mataas lang ang belief pag may mga pay-in. Pag may grupo. Pag nawawala ang grupo, ang belief nababa. Kailangan ngayon pa lang kapag join mo sa M Global, alam mo, time will come. Ikaw na ang next na magiging milyonaryo. Yan. Tama? Sulitin ko ha. Ngayon is May 21, 2025. Parang first time mo ngayon. May niwala ka ngayon May 21, bukas may niwala ka pa rin. Next week, next month, next year, kailangan tuloy-tuloy. Pagkasabi nga tuloy-tuloy, importante ang tuloy-tuloy. Kapag pahinto-hinto kayo, hindi kayo magte-take off. May nagtatanong sa akin, Sir, bakit yung mga ibang distributor, 10 taon na, hindi ba mayaman? Eh kasi mag-aim global ngayon. Magpapahinga. Babalik na naman. Pahinto-hinto eh. Para aeroplano. Meron bang aeroplano na nag-take off? Nang pahinto-hinto? Meron ba? Aeroplano? Pag ito, di ba? Pag pahinto-hinto aeroplano, di ba? Kailangan tuloy-tuloy yun. Tama? Kasi pag yung aeroplano nakaangat na yon, wala na magpapahinto doon. Kayo, tuloy-tuloy kayo. Pag angat mo sa M Global, wala na magpapahinto sa inyo. Kaya sabi ko sa tayo mo, tuloy-tuloy ka lang. Oh, yan ang famous na linya ni Don Carlo Buenaventura. Di ba? Si Carlo Buenaventura, nung kami, siguro mga 10 o 15 years ago, in-interview si Carlo Buenaventura, mahihain si Carlo eh. Sabi niya, Carlo, paano ba yumaman sa M Global? Mahihain siya. Hindi siya pala salita. Basta tuloy-tuloy lang. Anong tuloy-tuloy saan? Tuloy-tuloy sa pag-attend ng mga trainings, tuloy-tuloy sa pag-prospect, tuloy-tuloy sa pag-present, pag-share ng product, tuloy-tuloy lang. Hindi naman namalayan, naging part siya ng HOF. So kay lahat, tuloy-tuloy ka lang. Tama? Kasi 100%, kapag tuloy-tuloy ka, 100%, you can create result. Kapag naniwala ka ngayon, kailangan tuloy-tuloy yan. Kailangan consistent kayo. Saan dapat maniwala? Kaya dito mag-iingat ka sa mga iniisip mo. Kapag sinabi mo, no, grabe, ang galing magsalita ng mga ibang tao dyan. Baka hindi ko yan kaya. Kapag sinabi mo na hindi mo kaya ang AIM Global, kapag sinabi mo hindi mo ito kaya, o mahirap ito, congratulations. Mahirap nga ito at hindi mo nga ito kaya. Kasi sinabi mo, yun ang iyong pinaniwalaan. Kailangan 100%. Kasi yung utak mo, yung isip mo, ang magdidikta sa pakiramdam mo, sa kilos mo, at sa aksyon ninyo. Tama? O mamaya, pag uwi ninyo sa bahay, may mga salamin ba kayo? Meron? Akala ko lang tao dito, di ba? Yung salamin kausapin nyo, with feelings pa. Sabi mo, grabe, ang pangit ko, di ba? Sabihin mo yun. With feelings, ha? Kapag sabi mo pangit ka, ang pakiramdam nyo, pangit ka. Because you condition your mind na pangit ka. At siyempre, kapag feeling mo pangit kayo, hindi kayo confident. Magiging mahiyain ka. Uy, may prospect. Nakakayang lapitan. Ang pangit ko ngayon eh. Oh. Itong tip ko sa inyo. Giyahin nyo ako. Kasi ginagawa ko, ito ugali ko na to eh. Nakalakihan ko na to eh. Every time may makita ko salamin, tumitingin ako sa salamin. At kinakausap ko yung salamin. Alam mo sabi ko, grabe ka, Nel. Ang gwapo mo, di ba? Ang gwapo mo talaga. Chup-chup mo, di ba? Oh. Gwapong-gwapo ko sa sarili ko. Oh. Wala akong pakialam. Kung hindi gwapo ang tingin ng tao sa akin, wala akong pakialam. Basta ang feeling ko, gwapo ako. At kapag feeling ko, gwapo ako, sa pagtayo, sa paglalakad, may angas ka. Kasi feeling mo, gwapo ka. Nagkataon. Gwapo talaga.
nung kabataan ko. Di ba? Nung kabataan ko, di ba? Ano ang point? Ikaw magdidikta. Paniwalaan mo sarili mo. Importante yon. At kapag pag-usapan ng belief, eto seryosong usapan. Siguro mo lahat kayo nag-pray. Nag-pray ba kayo? Lahat tayo, mayroon pinapaniwala ang Diyos. Pag nag-pray ka, Lord, give me an opportunity para magbago ang buhay ko. Hindi ba ganun tayo mag-pray? Eh si God, hindi bababa sa langit yan. Hindahan-dahan, mga anak. Di ba? Si God ang galing, gumagawa ng paraan para ang prayers ay masagot. At naniniwala ko, ang AIM Global Group of Companies, isa sa mga sagot sa ating mga panalangin. Tama ba yun? So number one, believe in God. Believe in the company. Dapat bang maniwala sa company? Yes. Oh, look at me guys, listen. Ang company, mag-19 years na. We will be celebrating our 19th anniversary this coming July 21. Oh, para may idea kayo, di ba? Diyan, sa dating Ultra. Ibig sabihin, tumagal ng 19 years. Nakakatuwa kasi sa 19 years na yon, maraming ang distributors na dumating. Naging healthy, naging wealthy. Maraming tao nagbagong buhay. Gumanda ang pangangatawan. Ang iba dyan, importante ito sa 19 years natin, hindi man lahat ng sumali ay yumaman, pero madami ditong distributors, because of these trainings, namulat ang pag-iisip, naging positibo. Tama? Obserba mo yung mga trainings natin. Yung ating mga trainings, hindi ka lang magtuturo ng pagyaman. Pati pag-uugali ng tao, ikinukorek. Tama? Iginaguide kayo. Paano maging mabuting tao, mabuting asawa, anak, empleyado, negosyante, di ba? May transformation na binibigay. Tama ba yun? So doon pa lang, sa 19 years natin, marami na ang nakinabang. Ano pa? Yung ating chairman ng Alliance in Motion Global Group of Companies, Dr. Ed Cabantog. Chairman siya. Palakpakan natin si Chairman Dr. Ed Cabantog. Because of his leadership, lumaki ang AIM Global. Pilipinas at ibang mga bansa. Klaro ba yun? Maganda ba ating produkto? Yes. Ang produkto natin, yung mga division natin, tuloy-tuloy. Iba't iba. May Alpha East, mayroong OVI, mayroong EC. Palaki ng palaki. May Vivo. Para lahat ng mga iba-ibang mga background ng tao, may bigyan natin ma-service natin na maayos. Maganda bang marketing plan? Yes. O ngayon, maniniwala ka sa sponsor ninyo. At siyempre, isa sa pinaka-importante dito, kasi magbibuild kayo ng malaking grupo eh. Ang tawag sa inyo, mentor, coaches, or upline or sponsor. Kung ikaw ito, dapat yung mga tao iimbitahin ninyo. Ang tawag doon sa networking, yung mga downlines ninyo. Pakisabi nga, downlines? Yung downlines sa grupo ninyo, every time iimbitahan mo sila, either online or offline, kailangan maniniwala ka na yung taong iimbitahin ninyo, naniniwala ka na gaganda rin ang buhay nila. Kailangan ma-feel nila na kapag inimbitahan mo, iimbitahan ko to hindi para pagperahan. Kasi minsan, ang utak ng mga distributors, iimbitahan ko to, 500 to, 1,000 to, di ba? Ang tingin sa downline nyo, mga pera eh. Ang tingin sa downline, business partner, pamilya. Ang tingin sa downline, iimbitahin nyo para gumanda rin ang buhay. So sa mga first-timer dito, kanina, nagtaas ng kamay, huwag kayong mag-alala. Inimbitahan ka sa AIM Global, hindi para pagpirahan. Inimbitahan ka sa AIM Global para tulungan din na gumanda ang mga buhay ninyo. So, pag may upline, may downline, dito tip ko sa inyo para makip nyo yung downline ninyo kasi you're building an organization. Ang downline mag-i-stay yan sa iyo na matagal pag maganda at pag ikaw ay merong respeto sa kanila. So you have to respect your downline, believe in your downline, trust your downline. You have to help your downline, train, motivate, and lead your downlines. But how can you train your downlines kung wala kayong alam? O tip ko sa inyo, sa naka-video dito, lahat ng inyong mahutunan sa AIM Global, sa ating mga trainings, yun ang ituturo nyo sa downlines ninyo. Pag may downline ka, wag yung tipong, upline, may downline ako, kusapin mo nga. Nasaan? Ayun yung naka-shorts. Yung mukhang tanga. Alam mo, mukhang hindi potensyal. Mukhang hindi yayaman. Tingnan ninyo, inimbitahan mo, ikaw mismo duda sa kanya kung yayaman siya o hindi.
May mali na agad doon. Kailangan pagtingin sa downline mo, ito yung bagong kasama ko sa negosyo na tutulungan ko rin. Naniniwala ako na kaya niyang maging successful global. Why? Kapag na-feel, tinan mo ha, kapag na-feel nung downline mo na ikaw yung upline, naniniwala sa kanya, ano pakiramdam niya? Kung si upline nga naniniwala sa akin, mas dapat akong maniwala sa sarili ko. Tama? Doon papasok yung you have to believe in yourself. Pagkasabi nga, believe in yourself. Bago maniwala ang ibang tao sa inyo, kailangan maniwala muna kayo sa inyong mga sarili. O ngayon, bakit hindi niniwala ang ibang tao sa sarili nila? Bakit kulang ang confidence level? Kasi minsan, ang maganda sa negosyo natin, yung galing ninyo, yung potential ninyo, lumalabas yan. Dati mahihain kayo. Yung mga matatagal na dito, dati mahihain kayo. Correct? Pero ngayon, ang kakapal na ng mukha ninyo. Ang maganda sa negosyo natin, ilalabas ang iyong potential. Are you with me? Yes. Merong isang kwento. Yan. Para magising naman kayo. Merong isang hari. Yung hari na yun, meron siyang anak na prinsesa. Ang ganda ng prinsesa. Mahaba ang buhok, mistisa, di ba? Sa super ganda ng prinsesa, ang dami na nililigaw sa kanya. Ang problema, walang mapili sa dami, di ba? Yung hari, gusto na magkaroon ng apo. Para makapag-asawa yung prinsesa, nagpa-contest yung hari. Di ba? Pinatawag niya mga lalaki sa kaharian niya. Sabi niya, sa lahat ng mga kalalakihan, sa aking kaharian, gusto ko na magkaroon ng asawa ang mahal na prinsesa. Pero siyempre dapat, ang mapapangasawa ng prinsesa, makisig, matikas, matipuno, maliksi, mabilis. Ha? Sino kaya yun? Sigaw yung mga tao, ako yun, ako yun. Ang dami nagsisigaw, ako yun. Ang ginawa ng mahal na hari, nagpa-contest. Sabi ng mahal na hari, mahal na prinsesa, tumayo ka lang dito. Kayong mga lalaking managagaling, diyan kayong lahat. Ang contest ito. Kung sino ang unang makakahawak sa mahal na prinsesa, siya ang mapapangasawa. Imagine mo. May contest, ang contest, kung sino na makakahawak, siya ang mapapangasawa, at kalahati ng kaharian, ibibigay ko pa sa kanya. Takbuhan yung mga lalaki. Takbuhan, di ba? Agawa. Humarang yung hari. Op! Hindi ganyan. May sistema tayong gagawin. Kayong mga lalaki, dyan lang kayo. Prinsesa, dyan ka lang. Kailangan daanan mo to. Ang haba Daanan mo to. Diyan kita tawid. Isang swimming pool. Kailangan pala lumangoy. Maglalangoy yung mga lalaki. Tatalon siya. Biglang huminto. Bakit? Yung swimming pool, puno-puno ng buhaya. Walang makatalon. Alam mo nangyari? Walang makatalon. Naggurat yung mga tao. Biglang may tumalon. Psh! Lumangoy! Psh! Ang bilis. Gano'n kabilis? Hindi siya maabutan ng buhaya. Psh! Ang bilis. Tapos sabay hawak sa prinsesa. Pang! Aba, paghawak ng lalaki sa prinsesa, nagsigawan yung tao. Power! Grabe! Doon pala, nag-umpisa ang power at grabe. Ang tagal na pala, no? Tagal na, di ba? Sabi nung hari, grabe ka! Ang bilis mo lumangoy. Paano mo nagawa yan? Sabi ng lalaki, Sandali lang po. Paano mo ginawa? Ikwento mo. Paano mo ginawa? Ang bilis mo lumangoy. Sabi ng lalaki, paano mo ginawa? Sandali. Bago ko sabihin kung paano ko ginawa, gusto ko nung mamalaman. Sinong tumulak sa akin? Guess nyo? Nung tinulak siya, wala siyang choice. Kailangan siya lumangoy na mabilis. Kasi kapag babagal-bagal ang kanyang paglangoy, patay siyang bata siya. Tama ba yun? Guess nyo ba ako? Guess nyo ako? Guess nyo ako? Oh, look at me. Ibig sabihin, sa buhay ng tao, kailangan may tumutulak sa'yo.
para yung potential mo lumalabas. Parang kayo, dati mahihain ka, pero pinupush ka ng upline mo, kaya mo yan, magaling ka. Yun ang nangyari sa akin. Para may idea ka, paano ko naging ganito? Pareho mo ako dati, mahihain din akong tao. Ang number one fear ng tao kung ano? Fear of talking in front of so many people. Mahirap ito. Pero kaya ako nasanay kasi ipinush ako ng mentor ko. Para may idea kayo, ito yung genealogy ko. Yung aking pinaka-mentor, pangalan niya, June Quintanar. Si June Quintanar, meron itong downline. Ang pangalan si James. Si James, ito yung staff ko sa hotel. By the way, sa mga first-timer, ang dati kong trabaho, dati akong manager ng hotel. Okay? Ang sponsor ko, desk clerk ko, staff ko, si James. Nung una, ayoko maniwala, pero nung nakita ko yung negosyo, nag-join ako. Nagtiwala ako kay James. Pero si James, lamang sa akin to, ng mga, wala pang siguro mga 1 month lang. So, kukunti pa yung kanyang kaalaman. So, ginagawa ko, pag yung direct upline nyo, kukunti pang alam, go to your next upline. Diretso ba ako? Para may idea ka, ito si Arnel Limpin. Ako yung downline, pag pinatawag ng upline, cancel everything. Gano'n ako katiwala sa upline ko. Kasi si upline, alam ko, walang itutulong mali sa akin. Lalo na pag ang upline mo, seryoso. Committed, may resulta, dapat paniwalaan. One day, bago pa ako nito tumawag sa akin to, si June. Uy, upline, power, grabe, payaman. Imagine nyo. Ako yung downline, kapag tinawagan ni upline, very excited. Why? Sa dami ng mga downlines para tawagan ka ng upline, napaka-importante mo naman. Di ba? Vina-value ko yun. Kasi may ibang mga downlines dito, pag tinatawagan ng upline, ayaw sumagot, ayaw mag-reply, di ba? Anyway, sabi ni June, Nel, yes, upline. May lakad ka ba bukas? Wala akong lakad, upline. Sige, sama ka sa akin. Meron tayong home party. Wala pang online noon. Ang tawag home party or house meeting. Ang seminar ginagawa sa bahay. Do you follow? Sabi niya sa kanya, upline, sige Nel, bukas meron tayong home party dyan sa Pasig. Sumama ka kasi kasama rin si James, yung direct upline mo. Sabi ko, yes, upline. Eto na. Ginawa yung seminar sa bahay sa Eurambo. Mayaman yung nag-organize. Siguro mga 15 na tao. Tapos kami ni James magkatabi. Nakaupo kami ganyan. Ang speaker ito si June. Sabi niya, good morning, mga kaibigan. Napakaswerte niyong lahat. Kasi ngayon po, may maganda kami ipapakitang negosyo. At ang maganda pa nito, ang magpapaliwanag po ng negosyo, ang galing nito. Itong taong to ay taga-hotel. Sabi ko, grabe no? Meron palang taga-hotel dito. Sabi ni June, itong taong to, ito po ay manager ng Hyatt Hotel. Sabi ko, power. Grabe. Manager ng Hyatt. Di ba ako yun? Di ba? Sabi ni James, Sir, ikaw nga yun. Sabi ni June, ladies and gentlemen, join me welcoming Mr. Arnel Limpin. Tanong, Arnel Limpin, tatayo hindi? Ha? Bakit? Follow upline. Tayo ako. Hawak ng microphone. Sabi ko, good morning! Ha? Good morning pala sinasabi ko. Hindi ko na malaman ng kasunod. Tama? Nablangko ako. Tapos feeling ko, maiihi ako sa nervyos. Why? Kasi first time. Nataranta ako. Good morning. Wala, nablangko na ako. Kasi lahat ng mga tao nakatingin sa akin. Naghihintay na sasabihin ko. Parang ngayon, lahat kayo nakatingin sa akin. Paano pag nagkamali ako? Paano pag tumalsik ang laway ko? Parang basa-basa na sa laway ko. Di ba parang ganun? Hindi ko alam. Good morning. Power! Sabi ng mga tao, anong power? Di lalo natakot, di ba? Grabe po, grabe. Anong grabe? Lahat kayo payaman. Lahat kayo payaman. Di ba upline? Lahat sila payaman. Mas maganda to, pag si upline na magtutuloy, upline, tuloy mo na. Imagine mo manager ako ng hotel, first time, yung microphone isinuli ko sa upline. Kasi nablangko ako
Yun yung mga panahon na gusto ko na mag-quit. Bakit? Ang usapan dito, pag sumali ka, a-attend ka, uupo, papalakpak, magpa-power, magagrabe. Hindi sinabing, ikaw ang speaker. Kaya nagalit ako. Pero sabi ko, bago ko mag-quit, sasapakin ko muna to. Makaganti lang. Nagpinahiya ako eh. Eto na, after niya mag-talk, tapos na, di ba? Lalapit na ako para mag-complain eh. Paglapit ko, apply. Sabi sa kanapin ko, Nel, ano? Grabe ka. Ang galing mo. Ang galing. Muntik na ako maihi. Sa nervyos. Muntik na ako mag-collapse. Ang galing. Nel, ang galing mo. Kasi, nakapag-good morning ka pa. At nakapag-power. Kasi marami sa experience. Ituloy mo. Marami sa experience. Kapag tinatawag yung downline niya, tumatakbo. Oh, please welcome, Arnel Limpi, di ba? Wag ako, matakbo, di ba? Lalabas ang kwarto, ninenervous na. Ako daw, nakatayo pa. Ang sabi sa akin, Nel, believe me, time will come. Magiging magaling kang speaker. Sabi sa akin yun. Imagine mo, feeling ko, palpak na ako. Magaling daw ako. Naniwala, ipinush niya ako. Ano ginawa ko? Dahil doon sinabi niya na magiging speaker ka, na-challenge po ako. Pag uwi ko ng bahay namin, true story to pag uwi ko ng bahay namin, ginising ko anak ko si Adrian. Mga 2 a.m. na. Anak, gising ka. Sabi ako, Pa, bakit po? Anak, may mga pangarap ka ba? Ha? Di ba? Anak, ikaw to. Nag-drawing ako. Imbitahin mo yung teacher mo, yayaman tayo, di ba? Sabi ng anak ko, Pa, antok na po ako, di ba? Why? Ang feeling ko, magaling daw ako, kailangan ko mag-practice. Dahil atat na ako, wala akong makausap, kinausap ko yung anak ko. Kinabukasan, yaya, di ba, pasok yung mga empleyado. Sabi ko sa yaya, ano yung kuya? Tawagin mo yung kapwa mo, yaya. Kapitbahay natin. Meron akong garahe, maliit na garahe. Meron akong monoblock na silya. Mga 5 yaya. Yung yaya ko, siga. 5 yaya, inimbitahan niya. 10 a.m. Naku po yung mga yaya. Meron akong parang maliit na whiteboard. Naku po yung mga yaya. Oh. Sabi ko, mga yaya! May mga pangarap ba kayo? Sabi ng mga yaya ko, Kuya, wala pa sweldo. Di ba? Mga tipong gano'n. Ha? Ikaw to. Ba't gano'n? Inabi ko. Wala sumali. Natural. Pero panalo ako. Bakit? Nag-practice ako eh. Yung kapitbahay ko, nasa main road ako, sa Lesbian. Main road ako eh. Subdivision namin, di ba? Yung kapitbahay ko, mga kumpare ko, pag dumadaan, magmamadali. Pare, saan punta mo? Nel, papasok pa ako eh. Alam mo, parang sipag mo. Yung sipag mo, pag ginawa mo negosyo ko, ikaw to, di ba? Dumating yung time, yung mga kapitbahay ko, bago dumaan sa street namin, ganito yung tsura. Ando kay Shardy? Nando yan! Iniiwasan ako. Huwag ko lang Nangyari ba sa inyo yun? Pag online na kayo, hindi mo experience yun eh. It's a field. Kaya lumabas ang potential ko. Pag nagtagpo ang mata natin, yari ka sa akin. Practice. Nakakalungkot pag walang kausap. Sino rito, yung pag wala kayong kausap, walang prospect, okay lang sa inyo. Ang totoong networker, dapat everyday may ginagawa ka. Pag wala kang ginagawa, dapat ang feeling mo, nabagsak ang negosyo. Everyday may ginagawa ka. Gusto ko mag-practice. Walang dumadaan. Pati mga kolektor namin, takot na sa akin eh. Kasi niimbitahan ko. Wala na kamang maningin sa bahay ko eh. True story to Gusto ko na-share sa inyo, gano'n ko kabaliw. Nung nag-umpisa ako. Sa garahe ko, maliit yan. May washing machine doon. May maliit na table ng monoblock. Doon ako mag-present. Ito itsura ko kapag naghihintay ng prospect.
Wala pang dumadaan di ba? One time, sabi ng kuya ko, "Kuya, kakain na po." Hindi pa ako gutom. Mait na ulo ko. Wala akong kinakausap Sa washing machine ko, hindi ko makakalimutan. 1998 siguro yun. Sa washing machine ko, may tumalon. Pusa. Meow. Meow. Alam mo sabi ko? Meow. Magano siya. Nung nagtugma, yung mga mata namin, meow. Sabi ko, huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Ikaw to, ha? Exads. Pinagtripan ko pusa. Kinakausap ko pusa para ma-practice lang ako. Hindi ko namalayan, nasanay ako magsalita. 1 tao, 2, 5, 10, 100 tao, nasanay na ako. At nung nasanay na ako, everywhere I go, basta nagtugma ang mata natin, kakausapin kita. Hanggat lumaki ang grupo ko. Thankful ako sa mentor ko kasi ipinush niya ako. Thankful ako na pinahiya niya ako sa maraming tao. Akala ko napahiya ako, pero doon ako na-challenge. Ang point ko, this is your own business. You have to push yourself. Maswerte kayo may mga training. Para sabihin sa inyo na, kaya mo to, magaling ka. Pantay-pantay dito. Kaya may training para i-remind kayo, kung nagawa nila, nagawa namin, kayang mong gawin. But kailangan lang, magpupush ka. At kapag pinush namin kayo, magpupush kayo. Masarap tulungan ang taong gustong patulong. Masarap turuan ang taong gustong paturo. During presentation, may mga jokes, may mga kwento, but this is a very serious business. Tama ba yun? Sa nag-umpisa lahat, sa paniniwala sa sarili, kami po ay suporta lang para lumabas ang inyong potensyal. Klaro pa tayo doon? Believe in yourself because unique kayo, champion kayo. Hindi po basihan dito kung saan ka pinanganak, sinong magulang mo, saan ka nag-aral, equal ang opportunity. Ang pagyaman ng tao, nasa sa'yo yan. Tama ba yun? Bakit may mayaman, pinili nila maging mayaman. Bakit may mahirap, sila ang pumipili nun. Pag may mayaman, interviewin nyo. Sir, ba't ang yaman nyo? Alam mo sagot? Kasi mayaman ng parents ko Kasi mayaman yung mga lolo't lolo ko Pag may mahirap, sir, ba't ka mahirap? Kasi lolo ko, tino ko, mahihirap. Ang magulo ko, saksakan ng hirap. Kaya ako, mahirap din. Ibang mayaman, tanungin nyo, ba't ang yaman mo? Alam mo sagot, very confident. Kaya ako mayaman kasi yung lolo't lola ko mahirap. Yung magulang ko mahirap din. Kaya ako yumaman. Nagsikap ako kasi ayaw kong matulad sa mga magulang ko o sa lolo ko mahirapan. Ibig sabihin, kayong lahat, mula sa harapan ko hanggang sa likuran, ang pagyaman mo, mag-uumpisa sa inyo. Kailangan lang maniwala ka sa sarili mo. Itong training ngayon, this is just a reminder. Hindi basihan yung background ninyo. Hindi basihan kung ang relihiyon ka sa nag-aral. Lahat yan, everything will start sa'yo. You have to believe in yourself. Again, do you believe in yourself? Yes! Pakisigaw mo nga, yes, I believe. Do you believe in yourself? Yes, I believe. I-feel mo nga, do you believe in yourself? Yes, I believe. Pagsigaw pa lang, pagsigaw mo, yes, I believe, dadaloy sa ano mo yan Sa buong sistema nyo. Hindi pwede ganun Are you learning? Magandang attitude, batas ang paniniwala mo, ito pa. Sabay mo ng commitment. Ba say commitment? Yung commitment mo, ang ibig sabihin niya, for me, ang commitment, ginagawa mo isang bagay kahit hindi ka komportable. Ano yung commitment? Sino rito yung ilang beses nang umatin ng training ko? Ang dami niya, no? Sina Ariel, nandyan. Sina Angel, lahat. Si Ian Manguera, nandyan din. Lahat ng mga applies ninyo. Marami dito sa kwartong to, mga trainers na. Magaling magsalita, alaki ng grupo, kumikita na. Tama? Pero ang commitment nila, nagbibigay pa yan ng oras. Ibang mga distributor, gustong kumita ng pera, pa rin naman ang complain. Nakita ko iba dyan, habang iba sa inyo, pumapalakpak. Iba sa inyo, habang napalakpak, ito tsura, gusto makalaman. May nakita ko banda ron Banda ron, dito pumapalakpak ko.
Habi ang haba ng 20 minutes yung speaker. Iba sa inyo gusto maging successful, pero inuurasan, tingin sa relo. Iba sa inyo, inaantok pa. Paano? Kung kayo aantok-antok sa kwartong to, huwag kang mag-expect na yumaman ka. Ulitin ko sa iyo, ang tao, pag alam mo ngayaman ka, gigil na gigil ka. Hindi ka makakatulog. Imagine mo to, tumama ka sa loto, 100 million. Kaya lang, 100 million mo, kukunin mo pa sa Davao. Walang eroplano, walang barko, walang land transportation, may kalamidad. Do you think makakatulog ka pa? Gusto nyo makuha yung 100 million, tama? Yes. Kasi alam mo, ganun dapat ang pakiramdam ninyo. Yung gigil na gigil ka, yung payaman, ay! Payaman, naanto ka. Ang payaman dito, ang commitment dito, yung tipong habang nakaupo ka dyan, nanggigigil ka. Yung pakiramdam mo, grabe, gaganda na buhay ko. Grabe, palaki na grupo ko. Dapat ganun pakiramdam. Hindi yung complain ng complain. Ang commitment, kung ano, do whatever it takes. Ang commitment, walang complain. Kailangan may mga sacrifices kayo. O para malaman nyo ang difference, kung sino yung pag dito narinig kayo, sa downline mo na, upline, hindi mo makakapunta kasi ang haba ng seminar. Kasi pare-pareho ang topic ng seminar. Tama, ang nakakainip, matraffic. Alam mo sa commitment, commitment. Dalawa pagpipilian nyo. Huwag kayong tipong taong walang bukang bibig kundi complain yung kasi. Kailangan meron kayong kusa. Ano yung kasi? Obserbahan mo, yung mga downline nyo. Uy, meron tayong training ang NDO. Ang speaker si Arnel Limpin. Apply, nakatin na ako dyan. Hindi ako makaka-attend kasi malayo, kasi mahaba. Complain. Sino naging successful? Uy, may training pala. Kumukusa kayo. Sino rito, yung nakita lang na ngayon is Wednesday, mayroong NDO, kumusang umaten para matuto, taas ang kamay. Kusa talaga, be honest. Bakit ka nagpunta rito? Sinabihan ka ba? Sinabihan ka? Yari, di ba? Yari. Parang ano to, di ba? Nahibigla kapag classroom, di ba? Ba't ka umaten ngayon? Para matuto sa business, di ba? O palakpak mo sarili mo. Oh. Iba dito, bakit ka nandito ngayon? Sino? Volunteer. Ba't ka nandito ngayon? Matuto. Meron mo nagpersa sa'yo? Meron nagpersa. Pero ikaw, willing ka matuto. Sabihin, dalawang bagay yan. Kapag pinirasa ka, pili kang umangal. Kapag pinirasa ka, iniremind ka lang. Pero ang bottom line nito, from now on, if you really want to succeed in this business, kailangan kukusa ka. Lahat ng company events, ang company kumukusa ka o ma-attend. Huwag mo nang hintayin pa sabihin ka ng apply mo, mag-recruit ka, mag-prospecting ka, magbenta ka ng produkto. Huwag. Negosyo mo to kailangan laging may kusa. Tama ba yan? Ang pag-attend mo dito, hindi to para sa uplines mo. Ang pag-attend mo, hindi para sa downline mo. Para sa'yo, para matuto kayo. Klaro ba yan? Yes. Ngayon, para ma-remind kayo, yung taong complain, obserbahan nyo. Iko-compare ko lang yung experience ko sa Cebu. Sa Cebu, kaya pala 70 to 80% na nasa top 20, nasa Mindanao at Visayas. Kasi mga tao doon, they seldom complain. Busy sa negosyo. No offense, marami dito ngayon sa atin, busy para mag-entertain ng mga chismis. Tama? Uy, ganito, umaalis di ba? Nauubos ang oras. Yung energy mo, nawawala. Kundi kasi, puro pinag-usapan, mga walang kinalaman sa pangapangarap nyo. Kung gusto maging successful, huwag mo sayangin ang oras mo, mag-focus ka sa negosyo. Kapag ito yung nanapan mo ng mali, may makikita kayo. Lahat ng kumpanya, merong challenges. Gobyerno may challenges, sa simbahan may challenges, sa bahay may mga challenges. Huwag ka na mag-focus sa mga challenges. Tama? Ang dapat mo gawin, bilang negosyo mo to, mag-focus kayo sa mga activities. Nakaka-inspire ang taga Visayas at Mindanao. Kasi nga, walang ginawa kundi humataw na humataw. Guess ba ako? Para wag masayang oras ninyo. Mag-commit kayo from now on, walang complain, kundi humataw lang. Pakasabi sa tabi mo, humataw ka lang. Hatawin mo mga pangarap mo. Tama? So, ang aking suggestion sa inyo, kapag meron kang kagrupo, ka-downline, ka-crossline, na kung ano-ano kinukwento, na walang kinalaman sa pangarap ninyo,
hindi makakatulong sa pag-build ng network, stay away from them. Stop them. Be sure na, tika mo na, may kwento ko sa'yo. Unahan nyo na. Yung ba'y kukwento mo sa akin, makakatulong sa negosyo natin. Kapag hindi, bakit pag-usapan? Tama? Negosyante tayo lahat eh. Focus tayo sa activities. Tama? Walang complain, focus lang, do this business, whatever it takes. Why? Ba't ka ba nag-iing global? Para kanino? Sa pamilya mo. Tama? Pag pamilya mo pag-uusapan, pag pamilya mo ang nakataya, whatever it takes, walang complain. Are you learning? Yes. And last, siyempre, dito sa kwartong to, puro positive ang pinag-uusapan. Encouragement, motivations. Tama? Pero sa labas po, saan katerbang discouragement? Dito pa lang eh. Alam mo ba saan nagagaling ang discouragement? Ang mga negative, minsan sa kasamahan natin. Minsan, pagbaba mo dyan, ang daming discouragement. Sa bahay, ang dami. Sa trabaho, sa opisina, ang dami nakapaligid sa iyo yan. Ang dami negatibo, ang dami discouragement sa paligid. So ito yung pinakamahirap. Kaya dito, mas marami ang hindi nagiging successful. Kasi ito ang pinakamahirap. Pag may mahirap, merong madali. Madali mag-quit, correct? Makarinig ka ng chismis, anything na pangit, you can easily quit. Pero pag nag-quit ka, remember this, pag nag-quit kayo, hindi kayo nag-quit sa speaker, sa company, o sa apply ninyo. Nag-quit kayo sa chance nyo na makuha ang dreams nyo. So dito, yan, isinulat ko lang para ma-remind ka. Pero kailangang burahin para wag pumasok sa utak nyo. Klaro ba yun? Pakasabi sa tabi mo, huwag ka lang mag-quit. Pag napagod, pwede magpahinga. Diba? Pag nagutom, kain ka lang. Pag napuyat, tulog mo lang. Huwag kang mag-quit. Kasi pag nag-quit ka, tapos na, boxing nun. Now, ang discouragement, guys, sino rito yung na-Indian na? Taas ang kamay. Na-Indian, pinangakuan, sasama, di sumama. Sino yung inaaway na, pinagtatawa na. Malamang lahat ng binanggit ko, na-experience mo na, correct? Yes! Pero alam nyo ba yung discouragement? For me, bilang speaker nyo, isa ito sa nagpalaki sa grupo ko. Ginamit ko to, minaximize ko ang discouragement. Why? Paano to? Ikaw yan. Look at the illustration. Kung ikaw yan, maswerte ka, lahat ng iniimbitahan mo sa left and right mo, sumasama, sumasali, lumaki na lumaki yan. Mahutuwa kayo? Yes. Siyempre, pag lumalaki yan, may mga tao, may mga puntos, kumikita kayo. Sagot? Yes. Maging masaya ka, di ba? Yes. Kasi swerte kayo. Paano yung ilalim nyo? Hindi kasi yung swerte mo. Lahat ng inimbitahan niya, puro negative. Lahat ng inimbitahan niya, pinagkatatawanan siya, hinahanapan siya ng resulta. Manghihina ito. Kapag nanghina ito, kukuha yan ng energy, ng lakas. Kanino? Sa'yo. Bilang upline. Upline, please motivate me. Hirap na me. Paano mo yung motivate downline mo? Kung hindi mo na-experience, yung na-experience niya. Tandaan nyo di ba sa pag-build ng network, kailangan nyo maging coach, maging mentor. Totoo ba yun? May mentoran mo, i-guide mo, ililid mo yung downline mo. Paano may mentoran to? Paano tuturuan yan? Paano mo motivate ito? Kung hindi mo na-experience, yung na-experience niya. So, ang taong magaling magbigay ng encouragement, di ba? How to be a good encourager. Pag ikaw ay punong-puno ng discouragement na na-experience, magaling ka mag-motivate. Kasi may pinaghuhugutan kayo. Pag ang downline mo ay na-Indian, ng isang beses, 10 beses ka na-Indian, pag natawanan mo lang siya, ikaw, isa lang, ako nga, 10 eh. Mas kaya mong kumunik. So, ibig ko sabihin, every time naka-experience ka ng mga challenges, matuwa kayo kasi baon mo yun. Yun ang gagamitin mo pang motivate sa mga grupo ninyo. Huwag mong iiyakan yun. Klaro tayo doon? So, number 1, pag may mga discouragement, ipunin mo lahat yan para pag nabigay ng mga trainings, meron kayong comparison. Paano ina-handle discouragement? Number 1, sa mga bago, sa mga nanonood ngayon dito, do not entertain negative thoughts. Ang daming negatibo sa paligid nyo. Pag lahat yan, in-entertain ninyo, manghihina ka. Subukan nyo magbasa ng mga news. Lola, ginahasa ni Lolo.
kriminalidad, sakuna, kalamidad, di ba? Politika, nabangga, yung mga kamote riders, di ba? Yung mga sa YouTube, sa mga TikTok, panoorin niyo lahat, puro po pangit. Awang-awa kayo. Tanong, may nagawa kayo? Wala. May natulong ka? Wala. Ikaw hinang-hina. Kasi na-absorb mo lahat yung negatibo eh. Kapag negatibo yung nausa utak mo, pag nakita mo yung downline mo, huy, downline, nabasa mo ba itong mga nangyayari mga kaguluhan ngayon? Ang dami pinapatay ngayon, di ba? May nasagasaan pa ganyan, di ba? Eh, yung downline mo, na-reject nga eh. Upline. Patayin mo na kaya ako, di ba? Hirap na ako yung paikwento mo sa akin, di ba? Nag-iisyo ako? So, ikaw mismo, since negosyo mo to, mga negative thoughts, iwasan nyo. Make yourself busy. An idle mind is a devil's playground. Ang utak daw, pag hindi busy yan, puro pangit ang naiisip. Yayaman kaya ako? Tutuloy kaya yung downline ko? May mag-paying kaya sa akin? Habang in-entertain mo yun, na-attract nyo. Pangalawa, avoid talking to dream stealers. Ito number 1 class kalaban ng discouragement. Sa paligid nyo, kahit sa online at offline, marami mag-discourage sa inyo. Sa ngayon, sino-sino mag-discourage sa iyo? Pamilya, ibang MLM company. Yung nag-join dito, walang nangyari, i-discourage ka niyan. So do not seek advice sa mga tao nag-quit sa Global. Marami kayong kilala sa Global na nag-quit? May kilala kayo? Okay. Pag may kilala kayo na nag-quit sa Global, huwag kang hingin ng opinion. Kasi pag humingi ka ng opinion sa tao nag-quit, tuturuan ka nila paano mag-quit. Tama o tama? Hindi sasabihin na tumuloy ka. Maganda yan. Kung maganda, ba't ka nag-quit? Minsan yung mga nag-quit, lalasuin ang utak mo. Kasi kapag nag-quit sila at tumuloy ka at naging successful ka, sampal sa kanila yun. Kasi pinutunayan mo na tama ang ginawa mo at sila mali. Guess niyo ako? Yun yung mga magnanakaw ng mga pangarap. Do not entertain those people na magnanakaw ng dreams ninyo. Una, ikaw ang nakakita. Ikaw ang nakarinig. Pangatlo, pinaka-importante, sa lahat na mag-discourage sa inyo, always ask this question, who will pay your bill? Hindi sila magabayad ng tubig, kuryente, pamalengke. Tama? Kayo magabayad eh. Kung kayo magabayad, bakit kailangan pang ganyan mga taong yun? Isip-isip din pag may time. Alam mo, una nag-discourage ako dito, number 1, wife ko. Siyempre, di ko iwanan yun. Wife ko yun, di ba? Kaya okay, sa pamilya tayo. Ang pamilya mo kaya kayo discourage kasi mahal ka nila. Concern sila sa iyo. Para makumbinsi mo, pamilya mo, kailangan magpakita ka ng resulta. Pag wala kang resulta, habis yun, walang mangyayari sa iyo dyan eh. Hindi mo pwede sabihin ng nanay mo na, Nay, wala kang attitude. Mag-commit ka nga. Di ba? Hindi pwede ganun. Iba lang yung gawain mo dito, iba lang yung gawain sa bahay. Tama? Gusto ba ako? So, ang mahal mo sa buhay, i-discourage ka dyan kasi concern sila sa'yo. Para maiwasan ang discouragement nila, show them results. Pangalawa, classmate mo, kaopisina mo, tama? Yung, imbes na mag-game global ka, gimmick na lang tayo. Pag di ka sumama sa kanila, aasarin ka. Tapos 6 months ka, wala ka pa resulta. Asan yung kotse mo? Iba dito, yung mga empleyado, inaabangan, 1 year ka na sa Global Wala ka pa rin kotse, aasarin kayo nun. Ikaw, nga no, 1 year na pala ako sa Global, wala pa akong kotse. Eh sila nga 20 years sa employment eh. Ni gulong ng bisikleta, wala din eh. Gigas niyo ako? Bakit nag-quit yung iba? Di-discourage yung iba? Kasi 1 year na, wala pa resulta. Wala man kayo resulta na pera. Pero imagine mo, kung ikaw yung 1 year na dito, kahit hindi pa milyon kinikita nyo, sa 1 year nyo pag-attend ng mga trainings, ang dami nyo na-realize. Kasi ang basihan ng tao, akala nila para ang tao ay maging successful, kailangan naging GA, naging MC. Hindi ka pa GA, hindi ka pa successful, hindi ka pa nga MC. Alam nyo ba, for me, ang success, magbago lang ang pananaw mo sa buhay, maging positibo ka lang,
Yung mga negatibong bagay, kaya mo i-turn as positive, successful na yun eh. Tama? Ibang mga challenges, kaya mo i-handle, success na yun eh. Yung dati, bihira ka maligo, ngayon naliligo ka everyday, success na yun eh. Di ba? Alam mo yung success? Yung nag-i-improve na yung pag-uugali mo, success na yun eh. Klaro ba yun? You cannot please, you cannot please everybody. Kasi tayo lahat people pleaser tayo eh. Kailangan lahat ng sasabihin mo, mga taong kausap mo, agree sa'yo eh. Tandaan, you cannot please everybody. Kahit anong gawin nyo, may pupuna sa inyo. Mag-empleyado ka, empleyado, di yayaman yan. Magnegosyo kayo. Nagnegosyo, mababankrupt din yan. Mag-network ka, nag-networking magkukwit din yan. Kahit anong gawin nyo, may kukontra sa inyo. May maglolo. Wala lang, may maglolo lang. Sabi ng lolo, Apo, pasyal tayo. Kaya alam, pupunta natin, malayong lugar to eh. Sabi ng apo niya, okay lang lo, kasama naman kita eh. Pero okay lang apo, kahit malayo, may sakayan naman tayo. May dala tayong kalabaw. Sa first barrio, yung bata nakaupo sa kalabaw. Yung lolo humahatak. Sabi ng mga tao, grabing bata to. Wala nang awa sa lolo niya. Siya pa ang nakasakay sa kalabaw. Pagdating sa pangalawang baryo, nagpalit sila. Yung lolo sumakay, yung bata humila. Sabi ng mga tao, grabing lolo to. Walang awa sa apo niya. Siya pa'y sumakay. Nung marinig na maglolo yun, pagdating sa pangatlong baryo, yung maglolo sumakay pareho sa kalabaw. Sabi ng mga tao, grabe maglolo to. Walang awa sa kalabaw. Pareho pa sumakay. Pagdating sa pang-apat na baryo, ang ginawa ng maglolo, bumaba pareho at inakay ang kalabaw. Sabi ng mga tao, pare, tino yung maglolo? Ang tatanga. May kalabaw ay sakyan. You cannot please everybody. Hindi yun ang kwento. Ito yung kwento. Yung kalabaw, iniwan mag-isa ng lolo. Ang taba ng kalabaw. Ang laki. Naglalakad. Paglalakad ng kalabaw, bigyan nadapa, nahulog sa balon. Psh! Sabi ng mga tao, uy, ano yun? Takbo sila. Ay, kalabaw, Brad. Nahulog sa balon. Ang laki, ang bigat. Mahirap iangat yan. May nakaisip. Ito gawin natin. Since mahirap iangat yan, dyan natin sa ilibing. Kumuha ng mga pala. Hukay. Tabon. Hukay. Tabon. Yung kalabaw, lahat ng lupa na tumatama sa likuran niya, pinapagpag. Pinapagpag ng pinapagpag. At yung pinapagpag, inaapakan. Pinapagpag, inaapakan. Yung mga tao, walang hinto. Hukay. Tabon. Hukay. Tabon. Yung kalabaw, pinapagpag. Na pinapagpag. Na pinapagpag. Ha? Cute ba? Cute? Pinapagpag. Ha? Imagination mo, pinapagpag. Pinapagpag. Inaapakan, pinapagpag, inaapakan. Yung kalabaw nakatakas. Bakit? Lahat ng pinapagpag niya, inaapakan niya, pinapagpag, inaapakan, hanggat nakatakas ang kalabaw. Walang pinagkaiba sa mga taong mag-discourage sa inyo. Ipagpag nyo. Ipagpag nyo. Apakan nyo hanggat makuha ang mga pangarap nyo. Guys nyo? Ibig sabihin, ang magpapayaman sa'yo dito, yung mga mag-discourage kasi matcha-challenge kayo. Pag wala kayong nangyari dito, magtutuwa yung mga taong yan. Sad to say, ibang tao, hindi inaabangan ang pag-angat nyo. Inaabangan nun yung pagbaksak nyo. Kasi pag umangat kayo, naging successful kayo, pinutunayan nyo na failure sila. Pag kayo ay nagkaroon ng kotse sa AIM Global, hindi nila makikita ang kotse nyo. Ang makikita nila, sila walang kutsi. Guess nyo ako? So, huwag kayo magpapanakaw ng mga pangarap sa ibang tao. Are you learning? So, AIM Global, this is a people's business. What do you observe? From the start, tinuro sa yung attitude, belief nyo, commitment mo,
and discouragement. Isa sa pinaka-importante, either online or offline, we are dealing with people. Mag-invite kayo. At kapag nag-invite kayo, kailangan meron kang energy. Meron kayo dapat excitement. Kailangan, pasabi niyo, excitement? Kailangan ngayon pa lang matuto kayong ano? Ang pagngiti, importante yan. Kahit nasa online kayo. Kapag kayo ay malungkot, walang kasama sa inyo. Ang tao gustong sumama sa taong masayahin. Wala akong tao nakitang gustong bumarkada sa taong punong-puno ng problema. Uy, ayun si Brother Joe. Brother Joe pa eh. Ang daming problema niyan. Halika, kumustahin natin. Anong bagong problema mo? Diba? Ang tao gusto, Timo, sa eskwelahan, lahat kayo may mga tropa-tropa kayo. Sa eskwelahan nyo. Obserbahan nyo. Sa school, kung sino yung komedyante, ang daming barkada. Kahit walang pera, sa school yung tahimik, ang tatalino, walang tropa. Kasi boring eh. Kailangan masayahin kayo. Gagayos ba ako? Mga binata, nagkakainuman lang. Inuman tayo. Usama ka sa akin. Wala akong pang-share eh. Okay lang, basta magkwento ka lang. Magpatawa ka ron, di ba? May joker lagi. Observe mo sa mga tropa-tropa nyo. Kung sino masayahin, ang dami kaibigan. So ito, networking to eh. May upline kayo, may downline kayo, may crossline kayo, di ba? Kailangan masayahin ka. Learn how to smile. May mga tao talaga, ang tigas ng mukha. Kahit anong gawin, ang hinap ng ngiti, di ba? Ang ganda sa iyong global, pati pag ngiti, tuturo sa'yo. Imagine mo, papayamanin ka na, pati pag ngiti, ituturo sa'yo. Handa ka na ba? Yes! O mamaya, pag uwi ninyo, it will take 21 days to form a habit. Ang saan bagay daw, kapag 21 days straight mo ginagawa, nagiging habit mo na. And what is habit? Habit is a second nature, automatic yan. So mamaya pag uwi nyo, bago kayo mahiga, pag upo sa kama, ano ba naman yun? 1 to 10 lang. Bilang ka. 1, 2, 3. Ngiti ka lang. 21 days straight. Pag nakalimutan mo, nakahiga ka na, tuloy mo 4, 5, di ba? Papasin mo, noong 22nd day, palangiti ka na. Ano pa? Paggising sa umaga, bago matulog, Lord, thank you for this day. Paggising sa umaga, i-welcome mo yung positivity. Yes, something good will happen to me today. God is good. God is great. Umaga pa lang, hindi Diyos ko. Ano kayang kamalasan na nag-aabang sa akin sa araw na to? Obserbahan nyo, pag pangit ang gising nyo, nangaaway ka, paglabas nyo, dala nyo yun. Kasi wala ka excitement. So, bahay nyo, umpisahan nyo, ang masayahin. Nakakahawa ang kalungkutan, nakakahawa din ang masaya. Gusto ba ako? Yes. Sa bahay, halimbawa, mag-asawa, babae nagluluto. Lalaki, networker, bago pa lang. Lagi nakasimangot, laging galit. Ma, alis mo na, mag-network muna ako ha. Bago. Punta sa galeriya. May ka-appointment ng 10 a.m. 12, buwisit na kausap ko. Alas 12 na, wala pa. Umuwi, buwisit na buhay ito. Hirap mag-network. Yung asawa, pa, nandiyan ka na pala. Lunch is ready. Hey, mag-lunch ka mag-isa mo. Imagine mo, yung galit ng lalaki na i-transfer sa asawa. Ano sabi ng asawa niya? Tinatanong, sinasabi ko lang naman na ready na yung lunch. Inaaway na. Di ba? Imagine mo na i-transfer sa asawa. Ang sarap-sarap ng buhay na ano ba? May asthma eh. May di ba? Paano klaseng buhay? Ipagluluto ko ng asawa ko. Hisigawan pa ako, di ba? Na-transfer. Dumating yung isa galing na, Nay! Ano bang ulam? Magluto ka mag-isa mo! Sabi nung anak, may asthma eh. Nagtatanong, hindi makahinga. Nagtatanong lang ng ulam. Sinigawan na ako. Di ba na-transfer nung nanay sa anak? Ayoko nang nakakainis sa bahay na to, di ba? Dumating yung kapatid. Ate, patulungan ng assignment. Mag-aral ka mag-isa mo. Sabi nung kapatid, may asthma. Nagpapaturo lang naman ng assignment. I-transfer. Diba?
Anong bahay? Ayoko na sa bahay na to. Di ba, pagtakbo ng bata, nakasalubong yung aso, sinipa yung aso. Di ba? Di ba yung mga papi, mga aso, malambing, sinipa, di ba? Pati aso naapektuhan, nakasalubong yung pusa. Di ba? Inawa yung pusa, di ba? Takbo yung pusa sa ilalim ng lamesa, nakakita yung daga, patay yung daga. Sa nag-umpisa? Sa tatay. Sa tatay. Nakatatawang kwento, pinakakahawa. Upline na upline. I-motivate mo nga ako. Hey! I-motivate mo sarili mo! Siya, may asthma rin pa. Magpapamotivate lang. Eh, meron interesado. Uy, pwede alamin yung OBI. Hey, mag-OB ka mag-isa mo! Di ba? O, na-aksidente. Patay. Nakahawa. Ikaw bilang isang leader, imagine mo kung masaya ka. Paglabas sa bahay, good morning, nay. Ate, ang gwapo ni kuya, di ba? Uy, ang sarap ng luto ni nanay. Para kay nanay, 1,000,000, 2,000,000. Di ba? Pag ganun. Ang saya. Sabi ng nanay mo, mga kapatid nyo, si Junior lalabas na. Para kay Junior na mag-network, milyon palakpak, Junior! Woo! Di ba? Ayan mo, di ba? Thank you, Nay, power! Di ba? Nadapa, sa saan? OBI, di ba? Anong point ko? You as a leader, umpisa mo maging masayahin kayo. Para ang iyong downlines, excited na makita ka. Hindi yung, nakita ko yung downline mo, lahat, kumusta? Uy, mga downline, balitaan niyo ba yung chismis? Di ba? Anong point? Create positivity. So yung mag-start. Pag masaya ka sa bahay, dala mo yung saya sa labas. Ang downline mo nalulungkot because of you, na ikaw is may excitement, ina-transfer mo yung positive energy sa downline ninyo. Sir, paano mo na-maintain yung excitement? Mahirap ito. Honestly speaking, kagagaling ko na ng Cebu. 4 days, 3 nights. Hindi biro yon. Ang normal na tulog namin ni June Espinosa, 3 a.m., 4 a.m. Ang event doon, napakahaba. Nakakapanghina yun. Eh, iba sa inyo, sanay sa akin, di ba? Mapapansin mo, kulang yung energy ko? Kulang ba energy? Yes? Ibig sabihin, yung katawang lupa mo, nakapagod din yan eh. Pero para sa stage ka, you have to give everything. Yung mensahe mo, kailangan madala. Eh, hindi pwedeng, good morning. May mga pangarap ba kayo? Meron pala, huwi na kayo lahat. Di ba? Hindi pwede yun. Di ba? Sabi sa akin ng mga kaibigan ko, Nel, hindi ka man nahasawa, 27 years mo ginagawa yan. Alam niyo, ito tip ko sa inyo. Unang-una, mahalin mo yung ginagawa mo. Pag mahal mo yan, at nasa stage ka na, nag-iba naman yung lakas mo eh. Lumalabas yan eh. Hindi kinakasawaan to. Love what you're doing. Importante yon. Tapos i-enjoy nyo. Enjoy ba kayo? Yes! Importante yon. Alam nyo bang yayaman kayo? Yes! Alam mo yayaman ka, dapat nag-enjoy ka ngayon. Pero wala akong nakitang yumayaman na, grabe. Ba't ka umiyak? Ba't ka umiyak? Yayaman kasi ako. Magkakakouchi pa ako. May tama yun. Diba? Alam nyo ba, kahit wala pa yung coach mo ngayon, dapat maging masaya ka. Kasi katulad ng mga tao saka na ako magiging masaya pag mayaman ako. Kailan ka magiging masaya pag mayaman ka na? You must first begin by knowing that you have already arrived. Hindi nyo pa hawak ang susi ng coach mo, masaya ka na. Kasi alam nyo mangyayari yun. Mangyayari ba talaga yun? Tingnan mo yung silya na yan, o yung camera na yun, stand, camera na yan, di ba? Let's say sample, yung camera stand na yan, yan yung dreams nyo. Kita nyo yung camera stand na yan? Abot nyo, kita nyo, di ba? Yan yung pangarap mo, kitang-kita mo na, pero hindi mo ma-enjoy. Kasi hindi mo mahawakan eh. Ay, yung kotse mo, magandang bahay mo, andun nga, paano ka hindi ma-enjoy? Kita mo. Sure na ang pangarap mo nandyan. Para makuha yan, kailangan lang ng time. Correct? Time tsaka effort. Di ba? Time
Effort. Nagkukusyon ba ako ng time? Nag-e-effort ba ako? Time, mayroong effort. Basta mababagsak ka. Ito yung mga discouragement. Pupuwet ka, pagkatawanan ka, babagsak ka. Tayo ka lang ulit. Time na naman, mayroong effort, babagsak ka na naman. Time, effort, bagsak ka na naman, tayo ka na naman. Time, effort, bagsak. Time, effort, bagsak. Tapos ito yung dreams mo. Yakap-yakap mo yung pangarap mo. Yes mo yun, di mo yun. Tignan nyo. Kapag tuloy-tuloy ka na may ginagawa, result, dreams will follow. It's just a matter of time. At habang nagabiyahe kayo, i-enjoy mo yung journey. Hindi pwedeng, ang lungkot, kotse, layo. Doon ka na magiging masaya. From the moment mag-join ka, magiging masaya ka na. I-celebrate mo ng success kahit wala pa. Kahit nandiyan ka, i-celebrate mo yung success. Yes, power, grabe, natututo kami. Diba? Ilang taon na lang, hataw-hataw na lang ako. Ganun ka mag-isip. Mag-iiba. Deserve nyo yun eh. Huwag kang magiging masaya. Paano ang kotse mo dumating after 2 years? Doon ka lang magiging masaya? Diba say, count your blessing. One of my secrets, kaya ako tumagal ng 27 years sa industriya, kaya ako naging positibo sa buhay, kahit may mga challenges, I always count my blessing. Taas ang kamay na may mga problema. Lahat may problema. Correct? Oh, listen to this. Look at me, guys. Listen. Pakiisip nyo yung pinakamatinding problema nyo ngayon. Kung ano ang problema nyo ngayon, na naisip mo, pangarap yan ng ibang tao na mapunta sa kanila. Walang kwenta problema nyo. Compare sa problema ng ibang mga tao. Naalala mo 2 weeks ago, 3 weeks ago, nangyari sa Naiya? Yung nabangga. Anong feeling nun? Nung tatay na OFW, nabangga yung anak. Ang sakit nun. Super sakit nun. Ikaw, inindiyan ka lang, iyak-iyak ka na. Isa, anong point ko? Kung anong nadanas mo problema ngayon, which is lahat tayo problema, may pain, walang kwenta yan. Maswerte ka pa. Eh, may pain lagi sa buhay eh. Totoo, may pain lagi. May pain. One good thing about pain is you know that you are still alive. Imagine mo wala kang pain. Hindi ka nakaramdam ng pain. Nakikipagkwentuhan ka. Nakababad ang kamay mo sa kumukulong tubig. Wala akong kamay. Wala kang pain. Hinangat-ngat ng aso paa mo. Hindi mo, wala na akong paa. Kasi wala kang pain. So, pag may pain kayo, matuwa ka. Buhay ka pa. At kung anong pain na yan, walang kwenta yan, compare sa pain ng ibang mga tao. Count your blessing. Pakisabi nga, count your blessing. Nung narinig ko yung mga ganong klaseng salita, lahat ng mga challenges sa health ko, sa family, sa career, napapangiti lang ako eh. Blessed na pala ako. Kung ganun tayo mag-isip lahat, lumuluwag ang negosyo. Di ba? Oh, ba't ka maswerte? Saan ka makakita sa lugar? Dito sa kwartong to, natututo ka na, pinapasaya ka pa. Sa labas, wala ka na natutunan, puro problema pa. Sa labas, never pinag-usapan ng dreams. Kasi sa labas, pinag-usapan, bayarin ang mga pinagkakautangan. Dito, binubuhay ang pangarap. Di ba? Sarap dito. Guess nyo ako? So, be excited. And last, letter F, maging focus lang kayo. Focus sa dreams ninyo. Tama? Ginagawa mo to, kailan nakafocus kayo. Maraming distraction along the way. Maraming distractions. Kung saan sa nagagaling yan. Mag-focus ka sa activities. Mag-focus kayo for sharing the products, the opportunity, the marketing plan. Yung ganda ng company, doon ka mag-focus. Importante nakafocus. What else? Skills. 15% skills, natural. Kailangan ma-master nyo yung online. At dapat meron din kayo ideas. Kayong mga onliner, kailangan meron din kayo ideas sa offline, sa field. Hindi pwede na lumalaki income nyo sa online lang. Kumikita nga, pero hindi man i-develop ang iyong personality. Marami ko kilala ang mga top earners. Pagkausap mo, hiyang-hiya. Tama? Kasi at sana puro computer kausap eh. Kailangan may mga oras din lumalabas ka, nakikipag-mingle ka sa mga tao. Importante yon. Gets ba ako? At syempre, pag nasa labas naman kayo, nasa field, you have to dress sharp. Tama? May power dressing kayo.
Hindi mo kailangan pa magkaroon ng resulta para mag-convince ng mga tao. Pag nakita ng mga tao na magbago sa sarili mo, people will get curious. Uy, okay na siya magsalita ngayon, positibo. Tapos itsura niya maayos. Dress sharp, from head to toe, kailangan presentable ka. Ang confidence level ng tao, minsan depende sa suot natin. Do you agree? Yes. Iba ang lakad mo pag naka-rubber shoes ka. Iba ang lakad pag naka-heels sa mga babae. Pag naka-gold blazer, di ba iba? Ang lakad ng tao, depende sa suot niya. Iba rin ang lakad niyo pag wala kang suot. Di ba? Igasyo ko. O dress sharp. Tama? Pag may ka-one-on-one kayo, face-to-face, kailangan, pare, payaman, di ba? Payaman, bawin nga mo, Brad, di ba? So, pag may kausap kayo, mas maganda yung mabungo hininga mo. Brush ka ng teeth, mag-mouthwash ka, power, di ba? Guess ako. Lahat ng kausap sa labas, sa mga nag-online o sa field, ito rules, ha? Lahat ng kausap nyo, ang next goal nyo, madala sa office. Especially pag may mga trainings. Kasi pag may trainings, maraming tao, di ba? Kasi maganda yung, dito mapapansin mo, lahat welcome. Yung feeling of, yung belongingness. Tama? Kailangan ma-feel nila, na ito ba yung kumpanya mo? Oo. Sino yung mga taong yan? Mga business partner natin yan. Iba yung pakiramdam, iba yung manonood ka ng YouTube eh. Iba sa live, di ba? Pag sa YouTube, nadadaya pa eh. Pero pag sa live, kahit alam po ulit pa lang, ulit ang topic, iba yung energy. Kumusta kayo? Okay ba kayo dyan? Iba, di ba, pag magkakasama? Tapos na ako Rules lang. During the seminar, you have to support the speaker. Paano yun? Pag speaker nagtanong, sagot kayo. Pag nakakatawa, tawa ka lang. Sawa-sawa na nga ako dyan. Tawa, di ba? Tandaan nyo. Kailangan ma-adapt ng prospect nyo, ng grupo nyo, yung kultura. 1 milyon, 2 milyon, power, grabe. Kapag palakpak, hindi para sa ito. Ang pagpalakpak, para sa downlines ninyo. Imagine mo, sa presentation, wala pumapalakpak kasi alam nyo na lahat. Di ba boring? Guess nyo ako? O paano nyo malaman kung yung downline mo hindi pa nakakapag-adapt sa culture natin? Sa palakpak, true palakpak, malaman nyo. Gusto nyo malaman? Palakpakin lahat. Pinakamalakas. Lahat. Oh. Kapag ginanito ko, ikat mo Kapag gumano ko, ikat mo Palakpakin lahat. Palakpak. Yan. Yung downline mo, kapag di pa nakakapag-adapt sa culture natin, ganito yung tsura. Isipin nyo, downline ko, negative. Correct? Kasi, hindi basta-basta ang pagpalakpak. Pagpalakpak kasi, kultura yan Ang baduy niyan Pero pag ikaw ay nasasanay na, nakakapag-adapt na kayo sa culture. Paano malalaman kung nag-i-improve na yung downline mo at nakakasabay na sa kultura? Palakpakin lahat. Guess nyo? Kapag gumagano yung downline mo, yes, power! Nakaka-adapt sa culture. Imagine mo nung una, kaya ayaw ko batin dito, imagine mo ang ganda ng negosyo, kaya ayaw ko ng palakpakan kasi nga, yung kultura ko sa hotel, walang palakpakan. Imagine mo sa hotel, 12 days ka, sa front desk, may check-in, sir, may mga pangarap ka ba? 1 milyon, 2 milyon, di ba? Hindi pwede yun. Kaya nung umatin ako sa mga seminar, grabe, na-culture sa ayaw ko. Pero habang tumatagal, gano'n pa. Woo! Di ba? So sa mga pumapalakpak na, congratulations! Kasi nakakadap ka na sa kultura natin. Tama? After the presentation, importante yung meeting after meeting. O nga pala, during the presentation, huwag niyong uunahan ng kwento ang speaker. Nakakasira ng momentum yun. Uy, mamaya, abangan mo. Tantantinin nga. May gano'n. Abangan mo lang. Basta kayo, yes, power para kayong first time. Tapos, meeting after meeting, para yung kulang ng speaker, kayo ang pupuno. Pag may chance ka ulit, ipakilala mo yung mga downline mo sa mga uplines,
sa mga top earners, itutur ninyo para alam nila, alam mo yung ginagawa mo. Yung 4th floor, dyan ginukuha ang cheque, bla bla bla. Yan yung mga produkto. Sa 7th floor, seminar room. Sa 4th floor, dyan yung BCO. Yung nakaputi, ang tawag doon, security guard. Ito, whiteboard, di ba? Ito, projector, di ba? Ito, ilaw. Huwag niyong gawin tanga, di ba? Itur mo lang, itur. Di ba? Gigesi ba ako? And last, guys, sample. 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! Milyon-milyon palakpak! See? Ang tawag diyang kultura, power! Grabe! May mga pangarap ba kayo? Ngayon, subukan nyo lumabas. Sabihin mo, power! Google Pay ka ng mga tao. May mga pangarap ka ba? Google Pay ka ulit. Why? Hindi nila alam ang lengguwahe sa loob ng kwartong to, iba ang lengguwahe sa labas. Tama? Kaya nag-aaway ang tao kasi hindi nag-meet, hindi naka-align. So, importante naka-align kayo. Lahat ng kaibigan ninyo, para maunawaan ka, kailangan makita niya yung ginagawa natin. Tatapusin ko sa isang kwento. Bagong-bago to. Yung may alam na, manahimik ka, di ba? Merong isang ngongo. May problema sa pagsasalita. Eh, yung ngongo na yung pilyo. Ha? Yung may problema sa pagsasalita. Ha? Walang ma-open, ha? Pilyo yung ngongo na yun, eh. Solong anak yun, solong anak. Yung bata na yun, yung ngongo na yun, pag nasa bahay nila, sinetsempuhan yung nanay na nakaupo sa sala. Pag nakaupo na, lalapitan niya. Tapos biglang tatakpan yung mata. Sabi ng bata, whoop! Mami, ngeshu! Di ba? Sabi ng mami niya, batang to, pangeso-ngeso pa. Eh, siya lang naman ang ngongo sa bahay na to. Hindi yun ang kwento. Ito yung kwento. Handa ka na ba? Yes! Yung ngongo na yun, may tindahan. Ang tawag sa tindahan, sari-sari store. One day, ang nagabantay sa tindahan, yung tatay ng ngongo. Nagabantay. Eh, may dumating na customer. Sabi ng customer, good morning po. Ngongo din pala. Good morning po. Pamili nga po ako na moyi. Ngongo, di ba? Sabi ng tatay, Iho, ano binibili mo? Ang amin ko po, pabili po ako na moyi. Moyi? Alam mo, hindi kita maintindihan. Sabi ng ngongo, pambira naman mo ito. Moyi lang, yung maintindihan. O, tige. Daanin ko, ha? Daan ko. Ang amin ko po, pabili po ako na moyi. Sabi ito, moyi? Talaga hindi kita maintindihan. Ang ginawa ng tatay, Brad, tinawag yung anak niyang ngongo. Anak, punta ka dito. May nabili kanina pa. Hindi ko siya maintindihan. Sabi nung anak niya, alam mo yun, ay? Sabi ng tatay niya, punta ka dito. May nabili kanina pa. Hindi ko siya maintindihan. Sabi nung anak niya, opo, ay. Pupunta na po ako niya. Pagpunta niya, uy! Best friend! Best friend pala niya yun. Uy, best friend! Ungot ang anak. Hinumusta pa eh. Best friend, ano ba binibili mo? Sabi ng best friend niya, ay, best friend. Mamuti na lang numaing ka. Anina ako napili at atay mo. Hindi niya ako maintindihan. Sabi niya, oo nga, best friend. Andito na ako, ha? Pipiliting itang in. Ano ma mini-mili mo? Eh, galit na eh. Galit na yung best friend niya eh. Alam mo sabi? Best friend. Anina pa! Aming at atay mo, mapili ako na moyi. Sabi ng boyfriend niya, ha? Moyi ba? At nani? Umalis.
Bumalik, pagbalik, best friend. Eto na yung moyi mo. Sabi doon, uy, thank you Nakakita ngayon ng tatay. Sabi ng tatay, anak, grabe ka. Ang galing mo. Nagkaintindihan kayo. Ano pa talaga yung binili ng best friend mo? Sabi nung anak, alam mo, oo lang. Hello ka. Hello. Slow. Ano nga ba ang binili ng best friend mo? Ang sabi nung anak niya, ang pinili ng friend ko ay Moyi. Alam niyo ba ang Moyi? Alam niyo ang Moyi? Gusto niyo malaman? Gusto niyo malaman? May Moyi ba dito? May ngongo ba rito? Wala. Sa lahat ng mag-discourage sa inyo, tandaan nyo, sa lahat ng tao mag-discourage sa inyo, hindi sila nakakita ng inyong nakita. Hindi sila ang nakarinig ng inyong mga narinig. Kaya wag kayo magpapanakaw ng mga pangarap sa inyong mga tao. God bless everyone. More power.